Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father Vic. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-4 na linggo sa Pasko ng Pagkabuhay, kapistahan ni San Isidro ang magsasaka. Marami sa ating lugar, sa ating bansa ay nagdiriwang ngayon ng kapistahan sapagkat marami sa ating mga lugar noon at magpahanggang ngayon naman sa ilang mga lugar ay ang ikinabubuhay ay pagsasaka. Kaya marami ang humirang kay San Isidro para maging kanilang patron. Ano ba yung magandang aral na mapupulot natin sa buhay ni San Isidro ang magsasaka? Siya ay nagsisimba araw-araw. Hindi niya pinalalagpas ang araw na hindi mo na siya pupunta sa simbahan maagang maaga para makapagsimba. Bagamat alam niya may pagkakataon na maaari siyang mahuli sa kanyang trabaho, malinaw sa kanya ang kanyang priority ay ang Diyos. Uunahin ko higit sa kung ano paman ang Diyos. Kaya tuwing umaga, iyon ang kanyang ginagawa. Nagpupunta sa simbahan, nagsisimba, at pagkatapos pa lamang magsimba, saka pa lamang pupunta sa kanyang pagsasaka. At dahil nga madalas nalilate, halos nasisilip na siya ng kanyang mga kasama. Itong si Isidro, laging late. Nakagawa na tayo ng marami, siya wala pang nagagawa. At nagsumbong sila sa kanilang amo. Si Isidro, laging late. Ang dami na naming nagawa, siya wala pang nagagawa. At siya ay pinaimbestigahan ng kanyang amo. At laking gulat ng mga nag-imbestiga sapagkat yung lugar na dapat pagsasakahan ni Isidro sa oras na siya ay nagsisimba ay may mukhang anghel na nag-aararo at gumagawa ng bagay na dapat si Isidro ang gumagawa. At ito ay isang napakalaking biyaya ng Diyos. Pinutanayan at ipinakita ng Diyos sa mga kasama ni Isidro na kung ako ang inyong uunahin, kung ako ang inyong magiging priority sa inyong buhay, hindi ko kayo pababayaan. Kaya kung papansinin ninyo ang mga imahen ni San Isidro Labrador, yung kanyang imahen palagi may kasamang anghel. At itong anghel na ito may hawak na araro. Yun yung kwento na kapag siya ay nagsisimba at halos malilit siya sa kanyang pagsasaka, ipinapadala ng Diyos ang kanyang anghel para gumawa para kay San Isidro. Namuhay sa kabanalan, nagsikap gampanan ang kanyang responsibilidad bilang asawa at bilang manggagawa. At dahil sa kanyang pamumuhay sa kabanalan, naakit niya ang kanyang asawa na mamuhay rin sa kabanalan. Kaya itong mag-asawang ito, si Isidro at si Maria Cabeza, ay kinilala ng simbahan bilang mag-asawang santo at santa. Ipinakita at pinatunayan nila
na sa kanilang buhay bilang mag-asawa, maaari silang mamuhay sa kabanalan. At maraming mga kwento ng mga himala ang maia-attribute kay San Isidro Labrador. Kung babalikan natin ang kanyang imahen, makikita natin meron siyang hawak-hawak na pala. Ano yung significance nitong pala kay San Isidro? Nagkaroon ng tagtuyot doon sa kanilang lugar at bilang magsasaka, napakahirap kapag mawawalan ng tubig. At dahil nga isang banal na tao at siya'y umaasa at nagtitiwala sa Diyos, ibinulong at sinabi sa kanya ng Diyos para magkaroon ng tubig dito sa inyong lugar. Humukay ka diyan sa iyong kinaroroonan at mula diyan ay bubukal ang tubig. At ganoon ang ginawa ni San Isidro, ang magsasaka. Gamit ang kanyang pala, humukay siya doon sa lupa na sinasabi ng Panginoon at mula doon bumukal ang tubig. At napawi yung karanasan ng tagtuyot sa kanilang lugar dahil doon sa tubig na iyon. At makikita rin natin sa imahen ni San Isidro na parang merong isang nakaluhod sa kanyang harapan. Sino ba itong nakaluhod na ito sa kanyang harapan? Ito yung kanyang amo na dahil sa kabanalan ni San Isidro at sa mga balita na nakarating sa kanya na halos hindi niya mapaniwalaan, wala siyang nagawa kung hindi manalig sa katotohanan ng kabanalan ni San Isidro. At siya'y lumuhod sa harapan nito at siya rin ay naging daan upang magkaroon siya sa kanyang sarili ng pagbabago. Napakaganda ng naging buhay nitong santo na ito. Kaya marami ang nagdedebosyon sa kanya, marami ang humihiling ng kanyang panalangin, sapagkat siya'y tunay na namuhay sa kabanalan at katapatan sa Diyos. Ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyaya na kung itong si San Isidro at ang kanyang asawa ay nakapamuhay sa kabanalan sa kabila ng kanilang pagiging simpleng magsasaka. Ipagkaloob din nawa ng Diyos sa atin ang biyayang ito, pamumuhay sa kabanalan, sa ating simpleng pamumuhay, sa ating simpleng pamamaraan, araw-araw. Amen.